At po sa Senado ng Manoy, sobrang presyo nung Makati City Hall Building 2 natuon ang pansin ng publiko sa mga kontraktor at sa mga supplier ng pamalaang lungsod na Makati. Sa nakaraang mga ulat po ng GMA News Research, natuklasan ng ilan ng mga tao na kabilang sa mga kumpanyang nangontrata sa Makati ay nag-ambag din pala sa kampanya ng mga Binay. Pinag-aralan ng GMA News Research ang iba pang mga campaign contribution ng iba pang mga kasalukuyang opisyal na maaaring lumikha ng issue ng tinatawag na conflict of interest. Ang puna ng mga eksperto, maraming butas at kailangan ng repasuin ng ating mga batas panghalalan. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa sariling website ng Makati City Government, makikita ang mga supplier ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. Ang ilan sa mga kontrata nila aabot sa daang milyong piso. Sa pagsisiyasat ng GMA News Research, hindi bababa sa 10 tao na kabilang sa mga kumpanyang nakakuha ng mga kontrata ang nag-donate sa kampanya ng mga Binay. At least nga, yung sa akin, I was transparent, ni-report ko yun. I don't see any violation dun sa pagko-contribute nila sa akin. Kasi pag tinignan mo dun sa Omnibus Election Code, Section 95, hindi sila kasama dun sa prohibited from donating sa mga kandidato. Ayon sa Omnibus Election Code, kabilang sa mga prohibited campaign contributions ang mga galing sa mining companies, public utilities at mga kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Ang prohibition is ang mga korporasyon ang bawal magbigay ng contribution. So yung loophole sa Omnibus Election Code ay hindi bawal sa mga directors at majority stockholders ang magbigay ng contribution. Ito yung nakikita naming kakulangan. I think that's an ethical issue already. Kitang-kitang pinapaikutan mo yung batas eh. Because a director represents the company. Sinuri ng GMA News Research ang listahan ng mga election contribution ng mga kasalukuyang senador na may pamilya na nasa mataas na pwesto sa mga local government. Ibinangga ang mga ito sa libu-libong kontrata na nakuha ng mga lokal na pamahalaan na pinamumunuan nila. Bukod kay Senador Binay, may lumabas din na supplier na campaign contributor kay Senador Alan Peter Cayetano. Board Chairman, President at stockholder si Jose Emmanuel Escaro ng Infinity Dynamics Systems and Solutions nang nagawaran ang kumpanya ng ilang kontrata sa Taguig City. Mula 2011 hanggang 2012, 3 kontrata ang hinawakan ng Infinity Dynamics Systems and Solutions na may kabuang halaga na mahigit 200 milyong piso. Sa taong 2013, nagbigay ng 2 milyong piso si Jose Emmanuel Escaro para sa kampanya ni Senador Alan Peter Cayetano. I can tell you 100% na we complied with the law and walang nagbigay sa akin na illegal, no? Meaning illegal man yung source o hindi pwede under the law. So when Mr. Escaro donated, I was told it's in his personal capacity, and number 2, no contracts and no future contracts because not only is there no more contract, Taguig is not bidding out its IT or security contract. Sa naunang hiwalay na pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ tungkol sa election contributions, 7 senador daw ang tumanggap ng contribution noong 2013 elections mula sa mga tao na may kaugnayan sa mga kumpanyang maituturing na ipinagbabawal mag-donate sa kampanya. Ayon din sa PCIJ, ang pinakamalalaking mga contribution may koneksyon sa mining at extractive industries, sa public work contractors, at sa transport and public utilities. Kabilang dito ang 20 milyong piso na napunta kay Senador JV Ejercito. Mula kay Jose Ranola, presidente ng Legazpi Premium Development Corporation, isang registered contractor sa Department of Public Works and Highways o DPWH. May mga proyekto ito sa gobyerno na aabot sa milyon-milyon. Tumanggap din si Senador Ejercito ng 15 million pesos mula kay Inigo Zobel. Si Zobel ang presidente ng Air Philippines at board member ng A Blackstone Energy Corporation, isang coal operator company. May 7 milyong piso naman na contribution sa senador si Michael Romero, presidente ng 168 Ferrum Pacific Mining. Si Senador Chis Escudero, 10 milyong piso ang natanggap mula sa isang Reynaldo Manalansan, presidente ng Tauking Construction.
Halos 1 bilyong pisong kontrata ang natanggap ng Tao King Construction mula sa DPWH noong 2013. 3 linggo kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni na Senador Ejercito at Senador Escudero pero hindi sila nagbigay ng kahit anong pahayag. Ang kampanya ni Senador Poe tumanggap ng 10 million pesos mula kay Thomas Tan, presidente ng ilang kumpanya sa shipping services gaya ng MG8 Terminal, Mactan Shipyard at Baseco Shipyard. Isa pang 10 million pesos ang natanggap ni Senador Poe kay Michael Escaler, presidente ng Aldru and Gray Transport na nasa trucking at delivery services. Tugon ng opisina ni Senador Grace Poe, walang nilabag na batas ang mga contribution, pero bukas naman daw ang senador sa pag-amyenda ng batas upang mapaigting ang mga probisyon sa conflict of interest. Si Senador Alan Peter Cayetano tumanggap din ng 7 million pesos mula sa opisyal ng Nickel Asia na si Jose Bayani Bailon. Si Mr. Bailon, I've known him for 28 years. Nag-umpisa siya magtrabaho sa dad ko. And he's a employee of the company. He doesn't own the company, hindi siya board of director or anything. So he's been helping me in his personal capacity. Tig 5 milyong piso ang naiambag ni na Vicente Tan Lao, General Manager ng Vicente T. Lao Construction at ni Michael Alan Sicat ng ME Sicat Construction sa kampanya ni Senador Bam Aquino. Pareho silang may mga construction contract sa gobyerno na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa sulat na ipinadala ng opisina ni Senador Aquino, ipinaliwanag na magkaiba naman daw ang katangian ng mga ipinagbabawal na corporate entity at ng mga opisyal nito. Sa kampanya ni Senador Sani Angara, tig 5 milyong piso ang ambag ni Riza Moises, President ng Genesis Transport Services, at Jaime Chua, Board Member at Incorporator ng Metro Manila Bus Company. Paliwanag naman ni Senador Sani Angara sa isang sulat, nagbigay ng donation si Riza Moises at Jaime Chua bilang private persons at hindi bilang opisyal ng kanilang mga kumpanya. Si Danilo Roleda, proprietor ng B. Vicencio Construction, nag-ambag ng 2 million pesos kay Senador Nancy Binay noong 2013. Ang kumpanyang ito may mga proyekto rin sa gobyerno sa parehong taon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.